Mga kapuso, lumakas po ang bagyong Helen na nagbabanta sa Hilagang Luzon. May mga lugar na pong nasa public storm signal number 1. At para sa dagdag na detalye, narito ang ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Tama ka, Rafi. Lalong ang lumakas ang bagyong Helen na ngayon ay isa ng tropical storm. Sa ngayon, itinaas na ang signal number 1 sa mga lalawigan ng Isabela, Kalinga, Apayao, Cagayan, kasama na ang Babuyan at Calayan Group of Islands, pati na ang Batanes Group of Islands. Hanging aabot mula 30 hanggang 60 km per hour ang inaasahan po sa mga nabanggit na lugar na kayang magpatumba ng mga mahihinang puno o di kaya naman ay matangay ang bubungan ng isang kubo. Huling namataan ng bagyo sa layong 550 kilometers dito po sa east-northeast ng Kasiguran, Aurora. May lakas na po itong aabot sa 65 km per hour at bugsong abot sa 80 km per hour. Bumilis din ito at ngayon ay gumagalaw na sa bilis na 13 km per hour sa Pakanluran, Hilagang Kanlurang direksyon. Narito naman ang inaasahang track ng bagyo ayon sa datos na nakalap ng Weather Central. May posibilidad na ito ay tumama sa lupa dito sa bagyo, ang bagyong ito dito sa may bandang northeastern Luzon. At kung magpapatuloy itong direksyong ito at sa kanyang galaw, maaari sa Miyerkules ito ay tatawid ng extreme northern Luzon. At bukod sa mismong bagyo, nakabatay din tayo sa magiging epekto nito sa hanging habagat. At dito sa ating wind forecast, makikita natin ang muling paglakas at pag-iral ng hanging habagat dito sa may western side ng bansa sa mga susunod na araw. Ito po yung nakikita nating pagbabago ng kulay na kung saan nagiging pula na naman itong mga araw. Ibig sabihin po niyan, habang gumagalaw itong sirkulasyon itong si Helen, ay muling lalakas ang hanging habagat. Dahil sa hanging dala ng bagyo at ng habagat, mataas na rin po ang mga alon sa karagatan. Kaya paalala mga kapuso, hindi po mainam ang lagay ng dagat para sa maliliit na bangka, lalong-lalo na dito sa may eastern seaboard ng Luzon at unti-unti na nga pong tumataas din ang alon dito sa may western seaboard ng Luzon. Ngayong araw, inaasahan ng maulang panahon dito sa Luzon at makikita natin dito sa ating rainfall forecast na nanatili pong merong kulay green dito sa central, southern hanggang dito sa may Bicol region. Pero mapapansin nyo, may kulay pula at kulay dilaw. Ibig sabihin po yan, mga malalakas na pagulan ang inaasahan na dito sa may Southern Luzon kasama ang Metro Manila. Patuloy din nating binabantayan ang lagay ng mga dam at sa ngayon, 5 dams pa rin ang nagpapakawalan tubig mula kahapon. At ayon sa pinakahuling datos na nakalap ng Flood Forecasting and Warning Section ng Pag-asa, 2 gate pa rin ang nakabukas dito sa Ambuklaw Dam sa May Benguet. Bumaba na po sa 751.54 meters ang level ng tubig pero malapit pa rin po yan sa normal high water level na 752 meters. Patuloy naman ang pagtaas ng tubig sa Binga Dam na ngayon ay nasa 574.72 meters na. 3 gate na po ang binuksan sa dam na yan. Nananatili rin bukas ang isang gate sa San Roque Dam dyan sa Pangasinan. Bahagya lamang ang naging pagbaba ng tubig na ngayon ay nasa 280.32 meters. Lampas pa rin po ng kaunti sa normal high na 280 meters. 2 gate na po ang binuksan sa Ipo Dam, kaya bumaba na po ang level ng tubig dyan mula kagabi at ngayon ay nasa 100.43 meters na lamang. Isang gate pa rin ang nanatiling bukas dyan sa Angat Dam at bumaba na ang tubig doon sa 215.23 meters. Pero mas mataas pa rin po ito sa normal high ng dam na 210 meters. Nanatili naman sa yellow alert ang Lamesa Dam at patuloy ang pagbaba ng level ng tubig na ngayon ay nasa 79.40 meters ang taas ng tubig. Para po sa mga nakatira, malapit at maapektuhan ng mga dam na aming nabanggit, manatili pong naka-alerto at nakahanda sa anumang sakuna. Sa China, isang dam ang bumigay matapos ang paggugupit ng bagyong Haikui. 11 ang nasawi at isang buong komunidad ang naanod sa pagbigay ng Shenji Keng Reservoir. Madaling araw kasi nang mangyaring insidente at natutulog ang karamihan kaya't marami ang napinsala. Kaya naman po mga kapuso, anuman ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.
Mang Tani, yun po bang ulan na nararanasan natin ngayon dito sa Metro Manila? Direkta na ho ba itong galing sa bagyo? Ito hinihila pa rin mula sa hanging habagat? Habagat ang ano nito, Rafi, yung nagpapaulan dito sa atin. At ang direkta kasing maapektuhan ng bagyo sa ngayon, dahil ito'y papalapit dito sa may Luzon, ay itong silangang bahagi ng Luzon. Kaya mapapansin mo, dito sa ating hangin, Rafi, yung habagat ito na nanggagaling dito sa may West Philippine Sea. At muli, paalala natin, hindi lamang dito sa atin uulan, kung hindi halos buong Luzon, kasama diyang Bicol Region. So kung ganito po, kung sa hanging habagat nanggagaling po, gaano kaya kalakas o kalaking ulan ang dala pa rin itong habagat, Mang Tani? Doon sa ating rainfall forecast, Rafi, makikita mo na meron ding mga kulay pula at kulay dilaw na aasahan tayo lalong-lalo na bukas. Kaya malakas na pag-ulan pa rin ang mararanasan natin dito. Ang isang nakakabahala dito, Rafi, may mga lugar pa na hindi pa bumababa yung baha. Kaya hindi nila kailangan ng napakalakas na ulan para muling pumanik yung baha. At yung mga iba naman nakatatapos lamang magbaha, hindi rin nila kailangan yung napakalakas na ulan dahil super saturated na yung ating mga lupa. Kaya kumisang katamtamang ulan pa lamang, pwede na uling unti-unting tumaas yung baha. At Mang Tani, dun sa mga humupa naman yung baha, kailangan na talagang bilisan yung paglilinis para kung dumating man yung tubig, madali nang ma-flash out ito, Mang Tani. Tama yun, Rafi. Lalo na po, dito sa Metro Manila, makikita natin na marami pang basura doon sa ibang lugar na nakakalat pa rin. Kaya pag umulan na naman uli, babalik na naman yan doon sa mga dadaluyan ng tubig, nababara na naman uli, kaya posible na namang bumaha. Okay, sige po. Maraming salamat, Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist.